Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, expose na sa buwatan BP Sara Duterte at DepEd. Nilantad na resibo just in Camara Angara. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may isi-share lang po ako sa inyo mga kababayan kasi po, ang COA ay naglabas na po ng kanilang official report patungkol po sa kanilang investigasyon or audit, no? Dito sa Department of Education under ni Vice President Sara Duterte. Ito po mga kababayan yung talagang tinatalakay at nais, no, na busisiin ng Kamara diyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Ito mga kababayan, ano ba talaga ang sabi ng COA patungkol po diyan sa audit ng Department of Education? Ito po. Ito po mga kababayan, no? Commission on Audit, mga karibin natin, Independent Auditors Report. Wag na po natin basahin lahat, no? Kasi medyo mga technical rin yung iba. But ito po yung sinasabi. Itong may green na lang, itong highlighted, no? Ang babasahin natin. Pero ang result po is COA's unqualified opinion. No, ang sabi po, highest audit ratings mga kababayan. Bago po natin basahin dito, ano po ba ang unqualified opinion? Sabi po ni Google, ito po mga kababayan, unqualified opinion or clean opinion, financial statements present fairly in all materials respects and financial position and result of the entity. Yan mga kababayan, no? So, there is no problem kung baga. Kung baga walang anomalya na nakita po sa report ng COA. So, ito pong kanilang sinabi. In our opinion, the accompanying consolidated financial statement present fairly in all material respect. So, sabi ko nga kanina, no, yun po yung meaning. The consolidated financial position of Department of Education as at December 21, 2022 and its consolidated financial performance, consolidated changes in net asset equity, consolidated cash flow, and consolidated comparison of budget and actual amount for the year then ended in accordance with international public sector accounting standards. Yan mga kababayan. Pasado. Pasado po sa COA. Paano ba yan? Eto nga rin nakakainis rin tong COA no? Nakakainis rin ng COA. Bakit po mga kababayan? Although, ito po yung naging resulta ng kanilang audit, but still, nakakainis po. Kasi biruin nyo, inilabas po yung report after na makapag-desisyon na ang Kongreso na tapyasan yung kanyang budget. Ito sana ang isasampal, no? Ito sana ang isasampal yan sa mga congressman, no? Diyan sa mga crooks sa Kongreso, sa Kamara. Ito yung hinahanap nila well anyway, wala tayong magagawa. Ganyan talagang buhay mga kabayan. Siguro nagkataon lang. Nagkataon lang nga lang ba, COA? Or sinasadya nyo rin, Well anyway, ang importante mga kababayan, malinis ang naging pamunuan ni Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Education nung siya pa po ang namumuno dyan.
palakpakan po natin. Kasi ito po talaga yung ebidensya, di ba? Na magpapatunay sa mga hinayutak ng mga congressman na ito. Ha? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Sinishare ko lang po, at least alam po ng ating mga kabayan. Kasi patuloy po nilang sinisiraan si Vice President Sara Duterte dyan sa pananungkulan niya bilang Secretary ng Department of Education. Ito pang isa mga kababayan. About naman po ito kay Attorney Harry Roque. Bago po natin i-play yung video kanina. Bago po natin i-play ito muna i-share ko ulit sa inyo. Kasi parang nagiging sabi nga ng mga nagko-comment, parang new normal na ng Kongreso at Senado ang pagpapakontempt. Pagpapakulong, pagpapadetain ng mga resource speaker o resource person. Diba? Eto nga, House Quadcom cite Harry Roque in contempt again. Orders detention. Grabe mga kababayan Ito yung sinasabi na, sa akin lang mga kababayan, ewan ko sa inyo. Pero, ang opinion ko dito, ang komento ko lang dito mga kababayan, I think marami pa pong masasite in contempt. Marami pa pong masasite in contempt. Hanggat hindi po nakukuha ng mga kongresista ang gusto nilang sagot. Di ba? Ayon nga kay Abante doon sa deliberation ng budget ni VP Sara. Ano ang sabi? Yes or no lang, hindi makasagot. So yan mga kababayan, as long as ikaw ba naman abogado ka, mag-yes or no ka lang. For example si Attorney Harry Roque, hindi po yan papayag na mag-yes or no lang. Talagang maninindigan yan at magbibigay ng rason. Hindi po pwedeng ang yes or no lang sa mga attorney. Kaya eto mga kababayan, contempt again. Dinitain ulit si Attorney Harry Roque. Naku po. At ang opinion ko nga dito, gaya ng sabi ko kanina, marami pa ang masasite in contempt. Hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang mga gustong sagot. Eto na mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan magkaparehas ba tayo ng opinion o magkaiba? Well, anyway, magkaiba man o magkaparehas, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako po, eto na. Ito ang breaking news ngayon. Matapos ang patuloy na pag-intriga ng ilang mambabatas kahit wala na sa Department of Education ang Vice President na si Sara Duterte at tila patuloy na inuugnay sa ilang mga programa at di umano'y investigasyon sa ahensya, Undersecretary nito na si Gina Ogunong nilinaw na kahit ni piso ay walang ginastos ang Vice Presidente sa aklat ng pagbasa nito sa mga bata noong kalihim pa ito ng Department of Education. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mukhang isang buwaya na naman raw ang napahiya sa naging hearing ng budget briefing sa Department of Education. Ng mismong Undersecretary nito na si Gina Gunong ang nagbigay linaw na di umano'y pagpapakalat ng ilang mga maling impormasyon patungkol sa libro ni Vice President Sara Duterte ng isang kaibigan. Sinasabi sa budget briefing, pilit kasing inuugnay ng mga mambabatas ng ilang programa ng Department of Education kahit wala na sa nasabing ahensya ang pangalawang Pangulo. Particular na si Representative Ramon Gutierrez na tila tinaasan ng kilay ng marami nating mga kababayan nang paulit-ulit itong banggitin ang libro ni Vice President Sara Duterte. Maging ang pagbasa nito sa ilang mga bata noong ito. So yan mga kababayan, mali raw po kasi ang title. Dapat hindi isang kaibigan, no? Dapat dapat i-title natin dyan mangga at kaibigan, mga mangga na lang siguro, wala nang kaibigan. No, kasi mga manggagamit naman ng mga ito. Mga mangga na nahulog sa sanga.
Ha? May kanta niyan, di ba? May kanta ba yan? Isa rin yung kwento. Yung mangga na nahulog sa sanga. Mahuhulog talaga sila mga kababayan. This coming midterm election in 2028. Ha? Wag lang po tayong kukurap at antayin lang po natin yung pagkakataon. Pa ang kalihim ng DepEd. Mismong ang Undersecretary ng DepEd na si China Ogunong ang naglinaw na miski ni piso walang ginastos ang Vice Presidente. Sa lahat ng ito, maging ang pagpapublish ng mga libro sa mga bata, hindi ginalaw ni VP Sara. Kaya't malinaw na hanggang magbitiw ito sa pwesto, malinis ang track record ng Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan na nakapanood sa budget briefing. Ano raw ba ang gusto ng ilang mambabatas? Ay bakit pa ulit-ulit di umano nilang idinadawit ang pangalan ni VP Sara? Hindi daw ata nakikinig ang ilang young guns sa hearing ng Senado kung saan nilinaw na ng Vice Presidente na ang OBP ang may proyekto ng nasabing aklat na nagkakahalaga ng 10 million pesos at hindi ang departamentong inalisa nito. Para saan raw ba ang paggigisa sa nasabing ahensya na pati mga magulang, kaguruan at mga kababayan na tila nagtataka na sa linyahang tanong ng ilang mga mambabatas. Gayunpaman, ipinaglaban ng Undersecretary ng DepEd na hindi gumastos ni piso ang Vice Presidente sa nasabing proyekto at pagbasa nito ng aklat sa mga bata. Kaya't malinaw na hindi dapat binibigyan ng intriga ang nasabing proyekto. Bukod sa wala na sa ahensya ang Vice Presidente, tila bakit daw paulit-ulit ang tanong ng ilang mga mambabatas na tila may pilit nitong pinalalabas. Gayon malinaw sa accountability ng DepEd na ni piso ay walang ginastos dito ang former secretary na si VP Sara. Samantala, Congressman Luis Tro tila napahiya ng sagutin mismo ng isang resource person ng DepEd na naging maganda ang pamamalakad ng si Vice President Sara Duterte ang umupo bilang kalihim nito. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng laptop para sa mga kaguruan at non-teaching personnel. Ang 11 billion pesong pondo na nakalaan sa DepEd ay ginastos raw ito ng tama ayon pa sa resource person. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay humani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, pilit nilang pinapamukhang masama si BP. Pero di sila nagsucceed. Buti nga sa inyo, Congressman. Kung makapagtanong sa liquidation ng funds, as if funds lang sinasabi nila. Publicly, saan nila ginagamit ng liquidation? Sila puro certification lang. Ayaw mag-disclose ng expenses nila. Sa isang libro para sa bata, nagkakagulo kayo. Yung baha daming taong nasasalanta sa iba't ibang bayan. Bilyon araw-araw ang nalulustay. So yan mga kababayan, no? Tama naman itong komento nito. Sa isang libro para sa mga bata, nagkakagulo kayo. We're in. Ha? Pwede silang may matutunang lesson, ha? Sa librong yan. But, dito sa baha, na sinabi naman ng ating Pangulo at we can't deny it, di ba? Kasi meron naman tayong ebidensya. Doon po sa zona mga kababayan, ay sinabi po ng ating presidente, Bongbong Marcos Jr., no? Na tapos na ang 5,500 flood control project, no? At nalaman lang natin na gumagastos pala dito ng 1.4 something or 1.2 something billion a day, no? Pero kayong mga hinayutak kayo na mga tunggrista, hindi nyo man lang di ba? Hindi nyo man lang mapuna ito? Oh. Kayong mga mainstream media, hindi nyo man lang ito mabigyan ng pansin? Yeah, I know, nagsulat kayo. I know, nag-publish din kayo about dito. Ang sinasabi kong pansin ay yung parang developmental, di ba? Na pag-iimbestiga. Kasi, ano naman ang magiging mapapala ng taong bayan kung hanggang isang balita lang kayo?
Diba? Wala kayong fact-checking. Kayo pa naman itong nagsasabi na na labanan ang fake news. Pero hindi nyo po ginagawang ma-fact check ang ating Pangulo. Hindi nyo po magawang labanan o kontrahin yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Pero mga kababayan, napansin nyo po ba itong mga mainstream media? Nung panahon pa ni PRRD, no? Kaunting detalye lang sa mga sinasabi ni PRRD. Isang buwan or 1 week nilang titirahin yan. Parang series, Netflix series mga kababayan. Ha? Napansin nyo? Pero dito, sa panahon ni PBBM, isang ano lang, isang buladas lang. No? There is no follow-up, there is no verification, there is no fact-checking, there is no evidence na ipinapakita or may ebidensya, sige sabihin na natin, pero hanggang dyan lang ba ang kaya ng mga mainstream media natin? Aba, pag yan po ang nangyari, mga kababayan, kung hanggang dyan na lang ang mga mainstream media, aba mas mabuti pa po yung mga kilalang vloggers, mga kababayan. Ha? Kasi may mas marami pa ang nagtitiwala sa kanila, no? Na mga sources at binibigay na lang sa kanila yung mga impormasyon instead dito sa mga mainstream media kasi alam din po ng ating mga sources, no? Yung mga nagbibigay ng impormasyon sa kanila na wala silang mapapala, no? Dito sa mga mainstream media. Posible pang mapahamak sila kung doon nila ibibigay, di ba? Well, anyway, it's just an opinion, mga kababayan, at kumbaga pinaka-analysis lang natin sa mga nangyayari. Bakit ang tahimik nyo? Grabe ang mga your honors. Kahit anong gawin nyo sa pagkadiskaril kay BP, hindi mababago ang suporta namin sa kanya. Kayong mga kilalang talamak ang korupsyon na ginagawa, mahiya kayo. Mga lintak karamihan sa Kongreso. Pero dito kami taong bayan na sumusuporta sa aming mahal na BP Sara Duterte. Ganyan ang mga magnanakaw, nagmamalinis. Kaya nga ipapasa sa iba. Be strong BP Inday Sara. Kahit anong panggigipit nyo sa mga Duterte, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Takot kayo sa 2028? Siguradong Sara Duterte magiging presidente. Sulit Duterte kami. End 2023 quote. fund, ma'am. The computer ratio is 1:9, meaning 1 computer, 9 students po. That is 1:9. One computer for 9 students. How about the ratio for the teachers? Ma'am, for the teachers, come on, we're getting the, Malamang 1:1 yan. from the grand total, dito po yung region is 1 computer is for 30 teachers. 1 computer for 30 teachers. 30.57. That is almost saying impossible. Grabe mga kabagay, yun pala yun. Tapos, pero bakit nakikita ko sa mga teacher ngayon, isang teacher, isang laptop. No? Baka binili nila yun. To facilitate an e-learning system, having 1 computer for 30 teachers. And I believe, Madam Chair, that this validates the reason why the DepEd in 2023 requested and lobbied for an allocation amounting to 11 billion, 361 million. In other words, sinuportahan po tayo ng Senado at ng Kongreso in addressing this need, in addressing this gap. However, if I may request the Secretary to flash the next slide. If I may invite your attention to the current appropriations. Ito po yung appropriation for 2023. The amount is 11,361 million. However, ang naging utilization po niya is only 19.22%. That is equivalent by way of obligation to 2,183 million and disbursement to 2,075 million. So, bakit po sa tindi ng pangangailangan natin for ICT packages, Madam Chair, out of 11 billion allocation, bakit po 2,075 million lang ang naging disbursement? So yan mga kababayan, yung dinidiscuss niya po dito, no? Eto na po
ito na po yung nilabas na report ng COA. Ito na po yung inaudit ng COA mga kababayan. So, useless na po kung pakikinggan pa natin itong hinayutak na crooks na ito. Dahil meron na naman pong ebidensya, no, na nagpapatunay. Kahit ano pang sabihin ng crooks na ito, bali na wala na po yan nabaliwala na po dahil meron na pong audit ang COA. Hindi naman auditor ang crooks na ito. Kaya mga kababayan, wag na po natin pakinggan yan. Useless na po Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.